medyo natagalan ako o medyo matagal na rin ako hindi nakapag-react or ano nitong video ni Father Ubod, kasi sa totoo lang subscriber ako ni Father Ubod at itong sa misa niya ang kahapon ay nabanggit niya na lilipat pala to siya ng lilipat na rin siya ng ibang lugar. Di na siya dito sa may dito sa may Liloan, kasi itong San Vicente Ferrer sa may Liloan kasi ito sa Cebu. So bakit kamo na itong tao na to, kasi itong pare na to, dahil nagustuhan ko ang kanyang mga komentaryo, ang kanyang pagmimisa na hinahaluan niya ng politika. Although hindi na, may nagko-comment niya na hindi daw maganda kasi nga pare pero nangingialam sa politika. Totoo. Kaya lang kailangan 'yun. Bakit kamo? Kasi para ma-educate ba ang mga tao na hindi lang din na pagdadasal, pagpunta sa simbahan, at educate na rin sa mga pare tungkol sa politika. Kasi ang politika kasi, nasabi ko na to, na nakapaligid sa atin yan kahit saan ka magpunta. Na politika ka politika pa rin. Kahit saan ka magpunta. Sabi ko nga maglakad ka lang sa kalsada, makita ka ng lubak, di ba? Makita ka ng medyo walang harang, wala bang reeling. Mag-isip ka, grabe naman tong lubak na to, o grabe naman tong pang pa naman dire skilled. Wa magigibutang reeling ini. Dapat butangan ni sa kuan, butangan ni sa barangay, butangan ni sa lungsod, butangan ni sa provincial. So, unsa man na? Politika na. So, kitang tanan, bisan pa mo yung di ka hilig sa politika, di ka mahilig sa politika, politika ka pa rin. Nasa politika ka pa rin, nasa bibig ka pa rin ng politika. So, bago ho yan, yan ako yung video ni Father Ubod na Bisaya. Shout out muna tayo dito kay Ma'am Des Arestro Cart. Tama ba pronounce ko? No? Desli Cartesiano, no? Basta yan yung siya. Sabihin ko lang, Desli Cartesiano sa Tabaco City, Albay. Shout out po sa Albay. Gustong-gusto ko talaga makarating ho dyan. Sa totoo lang Albay. Gustong-gusto ko talaga. Tuwing makabakasyon ako ng Pilipinas, gusto ko gusto ko makapunta dyan. Yan kasi bulkan, ang ganda ng perfect cone ba, ang bulkan. So, Legazpi ba o Albay? Basta dyan. Basta gusto ko dyan, makapunta dyan sa lugar ninyo. Shout out po dyan. Sana ingat po kayo. Happy Sunday po sa inyo. Kaya itong kay Father Siano Ubod na video ang gawin natin reaction ngayon kasi linggo. So, ito yung pakinggan natin ang kanyang homily ba. Napakaganda kasi mag-ano to ng homily. So, kay Ma'am Presi Bunga. Oy, magandang araw po sa inyo. Ma'am Presi Bunga. Kay Ma'am Merlin Sagario. Ingat po tayong lahat. Kay Ma'am Merlin Sagario, ingat po kayo dyan sa mga nabanggit ko na mga pangalan. Ingat po tayo. Sana maayos po ang inyong linggo. Hindi lang po sa inyo, lahat po tayo. Shout out po sa inyo. O sige, ito si Father Ubod na ang ating pag-usapan ulit. Ito kasi siya, kailangan talaga niya sa mga tao to, kahit nagsisimba, ang ganda ng homilya dito. So sa mga Bisaya, sa mga Tagalog, mayroon namang maintindihan din dito sa mga Bisaya kasi mayroon naman siya mga tinagalog din siya dito. Pero hindi lahat. Di naman to sulit talaga na Bisaya, pero gusto ko lang din itong i-react para nagustuhan ko kasi. Kasi nga sabi ko dati, hindi to pwede kasing mga humili niya patungkol dito sa nakapaligid sa atin ngayon. Hindi kasi dapat talaga itapon talaga yung mga sinasabi nito. Ang ganda kasi talaga maghumili nito si Father Ubod. Okay, ito na yung video. Pakinggan ninyo na ano ba talaga ang mga sinabi niya dito. Aritas politika. Kinsa kay atong matawag nga mga leader natos politika nga manluluwas nato? Ari lang ta sa nasyonal, Marcos o Duterte. Kinsa ka nila ang atong tan-aw murag nahimo ba nga in a sense, in quotation, nakaluwas sa Pilipinas. Kamo nalay pamalandong ana. Mao nay atong butaran kana bita mga taong anda mo antos. Nga mailhan man nato tanawa kitang mga tiwasono na kahibaw kita nga kadtong nga tao ta mga 1960s ang Pilipinas ato sikat kayo. Sikat kay ta sa akong nadunggan wa man sa ko mag-study ana pero sa nadunggan lang nako ba sa mga eksperto
Kita kunoy second to Japan sa economic inana. Sikat ka ita. Kanang mga Singapore, South Korea, ay diri nas ubos. Vietnam, ana, ay di anas ubos. Naghangad na nato. Naghangad. Murag mga isda, mga hungita nato inana. Pero tanawa karon. Karon ba? Unsa na may nitabo sa Pilipinas? Ha? Murag usahay mauwaw tang moangkon nga Filipino ta. Mao bitan ng atong mga igsuon dinhi sa ato nga ang giuna nila reject, no? Ang atong nasod labi na sa kasagaran dos mga batanon, ang una nila muadto ko gawas, muadto ko gawas, muadto jud ko gawas kay dinhi sa Pilipinas maimpas ta dinhi di ta maluwas, adto ko sa gawas aron maluwas. Abroad kay ang Pilipinas murag wa nay paglao, murag hopeless ta. Kisa may nakaingon ani ang atong mga leaders. Nganong ang Singapore, ang Japan, ang South Korea, to mention some, even Vietnam, nga layo kay nato. Nganong naamaron sila dias babaw? Sikat man kay sila, labi na ginang Singapore. Tungod kay ang ilang mga leaders, kung inyong i-search ang ilang mga leaders, miantos para sa nasod. Kung tanawon gid nato ba? So ay ragod ninyo research. Ako mo research man ko na sa Google. Ni Antos nagpuyo nga simple pero firm ang desisyon. Unsa may ilang desisyon, bahalag mo basta mulambo ang among nasod. Yawa sila madato. Ang mga leaders aning mga nasod karong ni Saka, ang ilag yung mga original nga leader nga mi balintuad or ni reverse sa ilang economic o social situations nga ninindot na karon, from worse to good to better and to best. Wa madato nagantos niagi og mga panghulga silang kinabuhi. Mo nang usahay sa lawayon pud sila kay andam silang mupat para lang mulambo ang ilang nasod. Mo nang pagka wagtang na nila sa posisyon, ang ilang nasod gikan sa ubos diri nas babaw. Ang atong mga leaders gikan atong 1960s, gikan atong pagkataon nako 1963 man ko, hapit tanan natong mga leaders kada biya nila sa atong nasod gabilin og utang. Gabilin og utang. Gikan ang atong utang mga $900 million. Pila man ang $900 million i-convert ni mog peso. Nya karon pila na may utang nato. So grabe ha. Dili na bilyon ay trillion ga-increase. Nag-anam og kadaghan ang niaging mga presidente nato. Ibutang talaga yung presidente kay sila maginay na in command. Nag-anam og ka dako ang atong utang. No nagamito nako ang word nga nisikat kaayo sa karong suna ni President Bongbong Marcos, niingon siya, mahiya naman kayo. Ang wasan niya gisulti pero ako na lang i-appeal, ang kapal ng mukha ninyo. Unsa kay angay niyang isulti, basig dili mahiya naman kayo. Kay sila may naas sa panggobyerno. Mas maayo unta nga ang iyang mensyonon, mahiya naman tayo. Kana bang muangkon unta ba? Kani man go mga leader nga gustong muluwas og nasod, ilang angkonon ang ilang nasod. Dili niya himuong third party or second party, third person or second person. Nya ako exempted ko. Ikay presidente, ikaw mo'y senador, ikay congressman, namakpak pang mga congressman, namarog pa, pakpak, kinsa may angay mahiya. Ano namakpak man mo, kinsa may inyong gipasabot, nga inyong gipakpakan, nga inyong murag gibugal-bugalan. Kay bugal-bugal man na, inigingon mo, mauwaw unta ka, baga ni mugnaong, niya mo pakpak ang usa. Di sa to pa, wa ko'y labot, ikaw mo'y bagagnaong, ikaw mo'y angay mauwaw. Nya namakpak sila. Kinsa may nagbuot aning niyang
Flood control nga way klaro nga matod pa ni President Marcos sa iyang suna karon, palpak, gumuho, ang iba guni-guni. Imagination lang na itong 5,500. Kinsa may nagbuot ato, kinsa may nag-approve ato. Yan, namakpak. Uy, mga leaders. Pagbantay in taon mo, mura kag ginikanan nga ang imong anak giingnan sa inyong silingan, mahiya naman kayo. Wala kang hiya. Nya ang nipakpak ang ginikanan. Uy, mga ginikanan na makpak. Yes. Hay man na maliwat imong anak. Bisag unsa kayabag ang imong anak, nganla na sa imong silingag, mahiya naman kayo, wa kay batasan. Way ginikanan mo pakpak we. Kinsa may atong ginikanan sa atong nasod? Kanang presidente, kanang mga elected officials and appointed officials nga naa ng atong 3 branches of departments sa atong gobyerno, executive, legislative, o judiciary. Ayaw mong pamakpak ug naay mo ingon sa mga Pilipinos, mahiya naman kayo. Kay kamoy mga leaders, kamoy nagbuot sa atong pundo, ang Kongreso mo'y nagbuot sa atong budget. Mamakpak mo og naay mapalpak nga budget. Hilasa gud ninyo. Ako di jud ko mo pakpak. Kung naay mo ingon nako, inigbiya nako dinhi sa San Vicente Ferrer. Uy, taga San Vicente, anong nangyari sa inyong simbahan? Mahiya naman kayo. Nya ako dayoy mo pakpak. Ako gud dinhi inyong parish priest. Tagalogin ko lang. Ikahihiya ba ninyo ang ating parokya ngayon? Tubag-tubag sa hindi. Mauwaw ba mo sa atong parokya karon gikan sa akong pag-so dinhin atong August 6, 2019, muigsit ko karong August 5, 2025. Ikauwaw ba ninyo ang atong nabuhat dinhi sa atong parokya? Hinaot unta nga inyong nakita ang atong paningkamot. Pero kamo nasayod, pila ka buok nagpuyo aning parokyaha nga nagsigig tamay nako, sigig pakauwaw nako, sigig reject nako, hangtod karon. But I love them all. Ana. Nisod ko dire, pobre-pobre bi ako ato, kay nga akong sakyanan ato multicab. Mubiya ko dire, thanks be to God. Inyo kong gipalitan og Innova. Dato nako. Ano? Pero I will assure you, wa gyud kwarta sa akong bulsa nga ako personal. Ang ganda. Para sa akin, ang ganda kasi, di ba, yung mga tungkol ho, may mga, ang dami natin matutunan dito, tungkol ho sa utang natin ngayon na umabot na ng 17 trillion pesos. Grabe. Isa-isa sa atin, mayroon na tayong utang. Yung anak mo na maliit pa mayroon ng utang. Kwintahin nyo, 7 trillion ang utang sa Pilipinas. Lubo ng lubo. Ito nga sinabi nga na itong pagkakautang na to mas malala to noong panahon nung administrasyon ni Pangulong Duterte kasi may pandemic noon, talagang tumaas ang pagkakautang ng Pilipinas. Pero normal ho yun. Kahit dito sa Spain, tumaas din ang kanilang utang kasi dahil wala namang negosyo yun Kaya kukuha ka, mangungutang ka talaga at hindi natin alam to kung paano natin bayaran to. Baka utang tayo ng utang, di tayo makabayan nito. Sino mapapautang natin ng mga bansa nito? Ay nako naman Tapos yung mga sinasabi niya dito na kung anuhin natin i-analyze na maayos. Mas anot pa rin siya sa mga Duterte. Mas pabor pa rin siya sa mga Duterte talaga. Okay yung niya sa mga Duterte kasi yun yung pag-antos, kinsay nag-antos ng mga parang si Pangulong Duterte karon nag-antos sa dahig, na kulong, na priso. Pero pag-antos sa tiguang, hindi na basta-basta kayo 80 anyos gikulong na. Tapos ang iyang pagkakulong pa wala pa'y kaso, lahat tanan wala. Lahat yan wala talaga. Wala siyang kaso, wala siyang ano ba tawag nito? Basta
Nakulong na lang siya ngayon. Ayun na, nag-umpisa niya yung pagkakulong niya, pero pagka makonvict yan siya, panibago start ulit, back to zero. Kung sabihin na, o sige, pakulong ka dyan na 10 taon, 20 katuig, umpisa ka, yung nakakulong ni mo karon nga, o di ka pa na trial, baliwala na. Muna tinuod ng istorya. So, dito siya, pabor sa mga Duterte, sa niya mga istorya. Mahalata naman, sa ni, kuan palagi, ni Jinggoy pa, sa body language ba, sa pananalita, mahalata natin. Kung intindihin nyo, kung nasundan nyo ang video, kung hindi nyo sundan nyo, kahit nyo sasabihin ni Father Ubod. Kasi, ito yung ginawan ko ng reaction ngayon, na halata na si Father Ubod na mukha yatang hindi na realize niya ang kanya, o kanya yung mga opinion niya. Na nakikita niya talaga ngayon na sobra talagang ang Pilipinas pahirap ng pahirap ang buhay. Yun, iba, nag-abroad na lang, o ka, totoo yun. Ako sa totoo lang din, may trabaho naman din ako dati sa Pilipinas, kaya lang sabi ko, iba pa rin yung, maranasan ko rin yung mga ibang bansa, kung ano ba talaga. Naranasan nga yung dito sa ibang bansa, so iba, kasi, ang nagustuhan ko dito, yung security, yung bang di ka makakita kayo para sa ato ba na bang mga ganyan, mga sa ano naman sa mga gadro dito, balik ko lang, gadro dito, mayroon ang dami dito, gadro balik na, gadro basta ganun. Tapos ano pa, security, yung pinakagusto ko dito, siguro at sa healthcare system maganda. Sa trabaho, okay naman din. Hindi naman kabigatan ito. Ano ba naman mag-garden-garden? Ano ba mag-drive-drive? Ano ba naman yung mag-serve-serve pag nandito sila? Hindi masyadong mabigat. Kaya lang, nakakasawa kasi sa haba ng oras. Yun lang. So kaya, nabanggit niya, ang mga tao ngayon, ano na lang, yung mga juvenile, yung mga bata pa, nangarap na lang mag-abroad. Totoo yan. Baka sakali sa ibang bansa. Ganun naman talaga eh. Kasi pag sa atin talaga tayo, nakikita naman natin korupsyon dito, korupsyon doon, bangayan dito, bangayan nako, ang dami. Ay, napapansin nyo yan eh. Inggitan dito. Ay, nako. Kapitbahay mo na inggit. Ay, nako. Nangungutang ang kapitbahay, sa'yo di nagbait. Ay. Nako. Di nga, ano lang, patanggal stress lang. Yun totoo, na ito yung ano niya, analyze na nakikita niya talaga. Sa ano. So ulitin ko, happy Sunday sa lahat. Ingat po tayo. Kita tayo sa next vlog natin. Baka mamaya konti meron tayong isang vlog pa. Anong pwede nating ma-react. So salamat sa inyong suporta. Sa inyong tiwala sa akin dito sa pagbablog ko. Ingat po tayo.